Nagkanya-kanya na kami ng daan pa uwi. Pagdating ko ng bahay, naabutan ko si nanay na nagliligpit ng plato. Katatapos lang siguro nilang kumain. Nagmano ako kay nanay. Kumain ka na ba, anak? Hindi pa, nay. Sagot ko. Ngumiti siya sa akin. Sige, sandali lang, anak, at paghahanda kita. Pinaganda nga ako ni nanay. Pagkalapag niya ng pagkain, agad ko itong nilantakan. Nasa harap ko si nanay at pinapanood akong kumain. Kumusta ang trabaho, anak? Anya na maalala. Ganun pa din, nay. Walang bago. Parang ang mas umunti ngayon ang customers namin kanina. Napabuntong hininga ko. Bakit, nay? Bigla kasi siyang natahimik. Naalala ko lang yung sinabi ng kapatid mo. Kumunod ang noo ko. Anong sinabi ni Karen? Hinahanap niya ang tatay mo. Napatigil ako sa pagsubo. Parang nawala na ako ng gana. Ano naman ang sagot mo, nay? Umayos ako ng upo. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam. Sa susunod na magtanong siya ulit sa lalaki iyon, sabihin mo sa kanya na patay na para wala na siyang tanong. Tumayo na ako at kinuha ang platong ginamit ko. Hinugasan ko ang plato. Hanggang ngayon pa rin ba, anak? Galit ka pa rin sa kanya? Sunundan pala ako ni nanay. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa atin, ay. Deserve niya ang galit ko. Ang galit namin. Kasi iniwan niya tayo para sa ibang babae. Bumuo siya na ibang pamilya at hindi tayo yun. Kinasusukluman ko siya, nay. Sagot ko. Hindi ko mapigilan ang sariling kumuyom ang kamao. Sa sobrang galit ko sa kanya, hindi ko pagbibigyan na mapatawad siya. Palayain mo na ang galit dyan sa puso mo, anak. Hindi nakabubuti para sa'yo yan. Umiling ako. Bakit madali lang para sa'yo na sabihin niya, nay? Iniwan ka niya at pinagpalit sa ibang babae. Hindi ba dapat na magalit ka sa kanya? Inis kong sabi. Alam ko, anak. Pero napagtanto ko kasi na wala na magagawa pa ang galit. Nagawa na niya, anak. Ang importante sa lahat kasama kita at ang kapatid mo. Kayo ni Karen ang buhay ko. Niyakap ko na mahigpit si nanay. Bigla sumagi sa isip ko si Anthony. After 4 years ay hindi ko pa rin nakakalimutan ng asawa ko. Hindi ko alam sa sarili ko kung napatawad ko na siya. Kung handa na ba ako makita at makasama siya. Aaminin ko na kung minsan ay bala ko nang magpakita sa kanya. Pero natitigilan ako dahil kada gusto ko na siyang makaharap ay laging nakabuntod sa kanya si Jean. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa buhay niya ang babaeng dahilan ng paglayo ko sa kanya. Kumusta na kaya si Anthony? Miss ko ng asawa ko. Kanina pa walang imik si Calvin. Sabi ni Trina. Napatingin ako kay Calvin na nagpupunas ng table. Kanina pagdating namin ay wala siyang kibo kahit na sino sa amin. Nakakapanibago lang dahil siya lang ang nakapagpapasaya sa amin dito sa cafe, tapos ngayon ay tahimik siya. Nagtrabaho na kami. Pinagmamasdan ko si Calvin. Ang lalim ata ng iniisip niya. Hindi na ako makatiis kaya nung break namin ay hinila ko siya papunta sa garden. What? He asked. May problema ka ba, Calvin? Kanina ka pa kasi walang imik. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Nakita ko kagabi si Sir Zoran. Sakay siya ng van. Tinulak sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang at hindi pa ako nakakaalis pagkatapos kong ihatid ang kapatid ko sa kondo niya. Anya, nanlaki ang mata ko. Ano nangyari kay Sir Zoran? Tinulungan ko siya. Isinakay ko sa kotse. Ang kaso may sumusunod pala sa amin. Binaril kami. Mabuti na lang at bulletproof ang kotse ko. Kaya hindi kami nasaktan. Sino mga yun? Hinawakan ako sa magkabilang braso ni Calvin. Huwag mong sasabihin kahit na kanino, Chloe. Baka manghanib ang buhay ng mga taong mahalaga sa atin. Tumango ako at hinintay siyang magsalita. Miyembro ng sindikato ang mga iyon. Dinukot nila si Sir Zoran nang malaman ni Becca na pinapahanap ni Sir Zoran si Ma'am Samantha. Napatakip ako ng bibig. Gulat na gulat ako. Kaya ba mas ginusto na lang ni Sir Zoran na saktan si Ma'am Samantha para umalis siya? Napatangong si Calvin. Kagagawan din nila ang pagkasunog ng cafe. Ang munti ka ng madiskrasyon ni Ma'am Samantha noon. Kahit na humingi ng tulong si Sir Zoran sa pulis at sa mga magulang niya, wala din sila magagawa dahil kilalang boss ng sindikato ang ama ni Becca. Dagdag pa niya. Paano na si Sir Zoran? Nag-aalala ko para sa kanila. May rason naman pala si Sir Zoran kaya niya nasaktan sa Sam. Susundin niya lahat ng gusto ni Becca. Hanggang sa makahanap kami ng paraan para mawala sa landas niya si Becca at ang ama niya.
Nakausap ko si Sir Zoren. Tutulungan ko siya. Paano? Kung si Sir Zoren nga walang nagawa, paano pa kaya ikaw? Ngumisi si Calvin. Baka nakakalimutan mo kung sino talaga ako. Ako nang bahala sa lahat. Naniniwala ako na kayang gawin ni Calvin ang lahat. Kawawa naman si Sir Zoren at Ma'am Samantha. Meron talaga mga taong selfish. Lahat ng gusto nila ay dapat na masunod kahit na ang kapalit noon ay buhay ng taong mahalaga sa'yo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit naging kabit ni Sir Zoren sa Becca. Dahil lang pala iyon sa pananakot ni Becca. Nagsimula si Sir Zoren at Ma'am Samantha na huwag dumepende sa mga magulang nila. Kahit na humingi ng tulong si Sir Zoren, meron taong may madadamay. At alam kong ayaw mangyari iyon ni Sir Zoren. Malaki ang sinakripisyo niya dahil pati ang sarili niyang kasiyahan ay pinakawalan niya, huwag lang masaktan. Buong maghapon gumugulo sa isip ko ang mga sinabi sa akin ni Calvin. Bigla ko naalala ang asawa ko. Kamusta na kaya yun si Anthony? Sana'y nasa maayos siyang lagay. Naging busy ang araw namin. Naabutan ko si Karen na busy sa phone. Tumikim ako dahilan para mapatingin siya sa akin. Ate! Yumakap si Karen. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ano bang meron dyan sa cellphone mo at hindi mo mala ako napansin? Nagiwas ng tingin si Karen. Lumikot ang mga mata niya. Karen! Tawag pansin ko sa kanya. Wala to ate. Nagpilit siya ng ngiti. Inilahit ko ang kamay ko. Ibinigay niya sa akin ang phone niya. Nagulat ako. Hinarap ko si Karen na nagbaba ng tingin. O mga anak, kakain na. Sabi ni nanay. Anong problema? Dagdag niya. Ibinalik ko ang phone kay Karen. Naglalambing na niyakap ko si nanay. Wala nay, kumain na tayo. Napangiti si nanay. Sige anak. Sagot nito. Magana akong kumain. Napansin ko si Karen. Tahimik itong kumakain. Pagkatapos namin kumain ay tinulungan ko si nanay na mag-ayos habang si Karen naman ay nauna nang natulog. Napapahangin ako sa labas ng bahay nang umupo sa tabi ko si nanay. May problema ka ba anak? Napailing ako at idinantay ang ulo sa balikat niya. Hinahanap ni Karen sa tatay. Sinerge ni Karen sa Facebook ang pangalan ni tatay hanggang sa makita niya ang family picture ni tatay kasama ang bago nitong asawa. Hindi ko alam kung iniisip ni Karen na yung nakita niyang picture ay kung si tatay ba talaga. Wala siyang idea kung ano itsura ni tatay. Bata pa lang ako ay pinagsusunog ko na ang litrato namin na kasama siya. Kaya habang lumalaki si Karen ay hindi man lang niya nakita si tatay kahit na sa litrato. Naluha ako habang inaalala nung huling beses na tinanong niya sa akin kung nasaan ba si tatay. Inamin ko sa kanya na may iba ng pamilya si tatay. Napagalitan ko siya dahil gusto niya makita ang ama namin. Hindi ako pumayag dahil ayoko magkaroon ng koneksyon ng kapatid ko sa ama namin na inabando na kami. Until now, naalala ko yung pangako sa amin ni tatay na babalik siya. Pero hindi na pala. Masakit pa rin dahil papas girl ako eh. Iniwan niya kami para lang sa ibang babae. Sinungaling siya at higit sa lahat manloloko. Anthony. Yumakap sa akin si Jean. Kinuha ko sa kanya ang bata. Nilaro ko ang anak niya. Ang buong atensyon ko ay tanging nasa bata lang. Simula nang humingi sa akin ng time si Chloe para makalimutan ang lahat, sununod ko ang gusto niya. Para pagdating ng araw na maayos na siya at nasa tamang pag-iisip na, magsasama kaming muli. Naging malapit sa akin ang bata. Simula nang isilang siya ni Jean. Sobrang tuwan-tuwa ako na parang anak na rin ang turing ko kay baby Janela. Hinihintay ko ang pagbabalik ni Chloe. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa asawa ko. Pagkatapos ko makapag-bonding sa bata ay umuwi na ako sa bahay. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay wedding picture namin ng una kong nabungaran. Sobrang miss na miss ko ng asawa ko. Antang ako kasi hindi ko pinahalagan ang asawa ko habang kasama ko siya. Talagang nasa uli ang pagsisisi. At least sa nangyaring ito sa amin ay may napulutan kami na aral na susunod ay hindi ko dapat pinababayaan ang asawa ko. Na lagi kong ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Naiinggit ako kay Jane dahil meron siyang baby Janela. Habang ako naman ay wala pang anak sa babaeng mahal ko. Di bale, kapag nagkabalikan na kami ni Chloe ay gagawin ko ang lahat para mabuntis siya. Marami akong plano para sa amin dalawa. Bigla ko naalala si Zoren. Kami lang, mga kaibigan niya, ang nakakaalam kung ano ang dahilan kung bakit pinatulan ni Zoren si Becca. Si Tito Reynold, hindi niya pa alam na hindi niya anak si Becca. Nasusunod lahat ng gusto ni Becca at yun ay mapa sa kanya ang kaibigan ko.
Hindi namin matulungan si Zoren dahil ayaw niya na madamay kami. Sabi lang sa akin na may taong tutulong sa kanya. Sana lang ay mapatawad siya ni Sam pagdating ng panahon na maayos na ang lahat. Pinagmamasdan ko ang litrato ni Chloe. Tanging mga masasayang alaala lang namin ang nagpapasaya sa akin. Laging pumapasok sa isip ko ang asawa ko. Lagi ko pinagdarasal na sana bumalik na sa akin ang asawa ko. Pagkabukas ko ng pinto ay natigilan ako. Naluha ako habang pinagmamasdan siya. Ate! Yumakap sa akin ang nakababata kong kapatid. Timothy, sobrang namiss kita. Kamusta ka na? Hinrap ko siya sa akin. Mas lalong lumabas ang kagwapuhan mo ngayong medyo may edad ka na. Napakamot ito ng ulo. Ate naman, bata pa rin ba ang tingin mo sa akin? Itong kaharap mo ngayon ay may 3 ng anak. Napangiti ako. Masaya ako para sa'yo. Sinilip niya ang likod ko. Napangawi ito. Ate, let's go home. You don't deserve this. Papa's waiting for you to come home. Umiling ako at nagpilit ng ngiti. Nahihiya ako kay Papa dahil iniwan ko ang buhay ko para lang kay Diego. Sobrang nahihiya ako at hindi ko alam kung paano ko harapin si Papa. Siguradong galit pa yun sa akin dahil sa mga mali ko sa buhay. Timothy pat my shoulder. He understands you, ate. Kaya bumalik ka na dahil hinihintay ka na ni Papa. Matagal ka ninyang napatawad. Napahagulhol ako. Kung sana lang ay hindi ako nagpadala sa bugso ng damdamin, hindi sana itong buhay ko. Hindi ako itinakwil ni Papa. Sadyang matigas lang ang ulo ko at hindi ko siya pinakinggan. Iniwan ko ang maganda kong buhay at sumama sa taong akala ko mahal ako. Sa huli, iniwan din ako ni Diego. Sobrang sakit pero dahil sa mga anak ko, kinaya ko ang lahat. Si Chloe at Karen ang pamilya ko. Sila lang at wala nang iba. Walang sino man na nakakaalam ng tunay kong pagkatao, kahit na si Diego. Wala akong balak na ipaalam muna sa mga anak ko. Saka na kapag sa tingin ko ay kailangan ko nang ipaalam sa kanila. Nay! Tawag ko kay nanay. Napatingin ako sa lalaking kausap ni nanay. Natigilan silang dalawa. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Sino siya, Nay? Takang tanong ko. Tumikim ang lalaki at niyakap ako. Kamukhang-kamukha mo si ate. Anya, tumingin ako kay nanay. Anak, siya ang tito Timothy mo. Pagpapakilala ni nanay sa lalaki, napangiti ako. Nice to meet you po, tito. Mabuti po't nabisita niyo si mama. Actually, ngayon ko lang nalaman na may kapatid pala si mama. Hanggang ngayon kasi walang nababanggit sa amin si nanay tungkol sa pamilya niya. Kung anong klaseng buhay ang meron siya. Matagal ko nang pinapahanap ang mama mo. Now I found her. It's time to go home. Tumingin ako kay nanay. Nagbaba ito ng tingin. Pakisabi kay Papa na hindi mo na ako babalik sa bahay. Timothy. Agad na tumutol si tito. Ate, please. Ito na ang tamang panahon para magkita kayo ni Papa. Hindi. Timothy, nagdesisyon na ako. Hindi pa muna sa ngayon. Napabuntong hininga sa tito. I understand, ate. Just call me if you want to go back. I'll go ahead. Hinatid namin sa labas si tito. Pagkaalis niya, kinausap ko si nanay. Nay, meron kang hindi sinasabi sa amin. Napipilitang umiti si nanay. Wala yun, anak. Nandito lang ang tito mo para kamustahin ako. Pero hindi yun ang nakikita ko, Nay. May iba pang dahilan kung bakit nagpakita sa'yo si tito. Tumayo si nanay. Huwag mo nang isipin iyon, anak. Hindi iyon importante. Sagot niya. Kahit napilitin ko si nanay ay hindi rin siya sasagot. Minabuti ko na lang na manahimik. Nay, si Karen. Kanina ko pa napapansin na wala ang kapatid ko. Nasa kapitbahay. Sagot nito. Tinulungan ko si nanay sa gawaing bahay. Pagkatapos namin kumain ay natulog na kami. Hindi mawala sa isip ko ang pagkikita namin ni Tito Timothy. Palaisipan pa rin sa akin kung ano ang nangyari kila nanay at parang ngayon lang ulit sila nagkita. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nahatid ko pa si Karen sa bahay ng kaibigan niya. Parang balisa si Calvin nang dumating ako ng cafe. Sinabi nito sa akin nakabalik na si Ma'am Samantha. At kahit anong oras ay pwede itong bumisita sa cafe, katulad ng sabi niya. Dumating nga si Ma'am Samantha na kasama si Ma'am Rhea. Masaya kami na nakabalik na rin si Ma'am Sam.
Mahigit 4 na taon din siyang nawala. Hindi pa namin alam kung nagkita na sila ni Sir Zoren. About pala kay Sir Zoren, sa tulong ni Calvin, nahuli ang ama ni Becca at mga kasamahan nito sa sindikato. Sinigurado ni Calvin na wala ng koneksyon ng ama ni Becca. Patong-patong na kasong isinampas sa kanya. Si Calvin din ang dahilan kung bakit nakabalik na si Ma'am Samantha. Magaling ang private investigator niya at nalaman kaagad nito kung saan nagtatago si Ma'am Samantha. Dahil kilalang businessman si Calvin, kinausap niya ang kaibigan ng ama ni Ma'am Samantha na sabihin dito na tawagan ang numero na ibinigay niya at mag-usap silang mag-ama. Masaya kami dahil bumalik na rin sa wakas si Ma'am Samantha. Nagkaroon lang ng konting problema. Dumating si Becca at nanggulo sa cafe. Inakusahan niya ng kung ano-ano si Ma'am Samantha. Naging maayos ang araw namin sa nagdaang linggo. Unti-unting bumalik sa dati ang cafe. Naging kilala ulit ang cafe sa tulong ni Ma'am Samantha. Hindi ko napansin ang paglapit sa akin ni Calvin. I'm so happy for them. Me too, he said. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na mangyayari ang tagpong ito. Nagindaan ka para magsama ulit ang mag-asawa. Ngumiti sa akin si Calvin. Hindi na iba sa akin na mag-asawang iyan. Alam ko na sobrang affected kayo sa hiwalayan nila. Kaya dapat lang na gumawa ako ng paraan para bumalik sa dati ang lahat. Kinausap kami ni Ma'am Samantha na kailangan na niyang bumalik sa Ilocos. Siyempre nalungkot kami dahil aalis na naman siya pero naiintindihan namin kung bakit. Saktong 5 taon na pala nung umalis siya. Wala kaming idea kung ano naging buhay niya. Hindi pumayag si Sir Zoren na muling umalis si Ma'am Samantha pero wala din siyang nagawa. 2 linggo na umalis si Ma'am Sam. Sinabi sa akin ni Calvin na babalik na siya at hindi na aalis pa. Hindi pa alam ng dalawa. Siguradong magugulat sila kapag bumalik na si Ma'am Sam. Katulad ng sabi ni Calvin, bumalik na nga ng tuluyan si Ma'am Samantha. Siya na ulit ang magmamanage ng cafe. Kuminsan ay dumadalaw si Sir Zoren sa cafe. Habang lumilipas sa mga araw, nililigawan ulit ni Sir si Ma'am. Para silang aso't pusa na lagi nag-aaway pero nandoon pa rin ang concern sa isa't isa. Pagdating ng hapon, kami na lang ni Calvin ang natira sa cafe. Isinara na namin ang cafe pagkatapos namin maglinis. Naglalakad kami ni Calvin na may maisipan na kung itanong sa kanya. Bakit nga pala mas ginusto mo magtrabaho sa cafe kaysa patakbuhin ng company mo? I can do both, Chloe. Mas matimbang sa akin na mag-empleyado sa cafe. Gusto ko lumayo muna pansamantala. Ano bang problema mo, Calvin? Umiling ito at bahagyang natawa. Because of him, he let my mom died. Pag-open up niya. Ngayon ko lang siya nakitang malungkot. Sobrang mahal talaga ni Calvin ang mommy niya, kung ganoon. I'm sorry, Calvin. Sincere ko sabi. Hindi na lang sana ako nagtanong pa. Please don't. Matagal ko nang tanggap na iniwan na kami ni Mom. Anya at nagpilit ng ngiti. Tumatak sa isip ko na kapag nakapagpatayo ako ng sarili kong company, mapapabagsak ko na ang company ni Dad. Gusto kong kumanti sa kanya. Pinabayaan niya kami ni Mom. Iniwan niya kami dahil mas ginusto niyang magpayaman. Nangako ako kay Mommy na hindi ko pababayaan ang kapatid ko kahit na anong mangyari. Sobrang bait mo, Calvin. Sabi ko. Kaya nga mas pinagtuunan ko ng pansin ang kapatid ko para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. Sinigo ko siya dahilan para mapatingin siya sa akin. Why are you still single? He smirked. Baka sa sobrang abala niya sa work at pagpapatakbo ng company business niya ay hindi na siya makahanap ng kapartner. Because I'm waiting for you. Biro niya. Natigilan ako tumitig sa kanya. Calvin. Natawa siya at napailing. I'm just kidding. I know you still love your husband. Yumuko ako. Totoo mahal ko pa rin ang asawa ko. Nakarating din kami sa bahay. Hanggang dito na lang ako. He nodded. Bye. Ingat ka. Nagpaalam na sa akin si Calvin at umalis na. Sumalubong sa akin si Karen. Ate, pwede ba tayo mag-usap? Sige, ano yun? Huminga siya ng malalim. Ate, please. Huwag ka sana magalit sa sasabihin ko. Kumunot ang noo ko. Bakit? May ginawa ka bang masama? Umiling si Karen. Promise me, ate, na huwag ka magagalit. She let out a deep sigh. Ate, gusto ko makita si tatay. Kinuha ko ang bag at nilagpasan siya. Ate, sandali. Hinarap ko si Karen. Hilingin mo na ang lahat. Karen, wag lang ito.
Malamig kong tugon. Pero ate, gusto ko makilala si tatay. Kahit na ilang beses ko itanong kay nanay, ayaw niyang sabihin sa akin. Hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin niya. Dahil gusto kong protektahan ni nanay. Ayaw naming malaman mo dahil siguradong masasaktan ka lang. Napilitan kong sabi, alam ko yun ate, pero malaki na ako. Gusto kong makilala si tatay. Gusto kong kilalanin niya tayong anak niya. Naibagsak ko ang bag. Natahimik si Karen. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Karen? Nagbaba ito ng tingin. Iniwan niya tayo at sumama siya sa kabit niya. Hindi pa ba sapat na dahilan iyon para maisip mo na hindi tayo gustong makasama ni tatay? Kasi kung talagang mahalaga tayo sa kanya, gagawa siya ng paraan para makasama tayo pero hindi niya yun ginawa. Masaya na siya sa bago niyang pamilya. So please, tigilan mo na to. Ito na ang huling beses na maririnig ko ito sa'yo. Galit ko sabi. Napahinto ako sa paglakad ng umiyak si Karen. Bakit hindi niyo ako maintindihan? Ang gusto ko lang naman ay makilala sa tatay. Siya pa rin ang ama natin kahit iniwanan niya tayo. Anya pa. Karen, huwag nang matigas ang ulo mo. Ayokong hanapin mo siya o makilala man lang. Tumalikod na ako sa kanya. Tinapos ko na ang usapan namin ng kapatid ko. Nagkulong sa kwarto ang kapatid ko at hindi na kumain ng hapunan. Inintindi na lang namin ni nanay. Sabik siya sa ama. Magmula ng bata pa lang siya. Kahit hindi niya sabihin ay ramdam namin. Dahil kay Anthony, naramdaman niya ang magkaroon ng ama. Parang anak na ang turing sa kanya ng asawa ko. Kaya nung naghiwalay kami ni Anthony at sumama ko sa kanila, hindi ko na mabilang sa kamay ko kung ilang beses niyang hinanap sa akin sa Anthony. Hindi sanay ang kapatid ko na hindi nakikita ang Kuya Anthony niya. Naawa ko sa kapatid ko dahil hindi man lang niya nakasama si tatay hanggang ngayon. Masakit pero dapat naming tanggapin na hanggang ngayon ay wala kaming puwang sa puso ni tatay. Na kahit kailan ay hindi na niya kami mahal. Anak, pagpasensyahan mo na lang kapatid mo. Ngumiti ako ng pilit kay nanay. Naghahanap lang siya ng kalinga ng isang ama na kahit kailan ay hindi na niya mararanasan pa. Patawarin niyo ako at kailangan niyo pang pagdaanan ito. Natigilan ako. Hinawakan ko ang kamay ni nanay at marahang pinisil. Hindi mo ginusto lahat ng ito, Nay. Kasalanan lahat ito na lalaki iyon. Sinaktan at iniwan niya tayo. Naluha sa nanay. Mukhang may lakad ka, anak ah. Umarap ako kay nanay at ngumiti. Oo, Nay. Naisip ko kasi na panahon na para magkabalikan na kami ng asawa ko. Mabuti naman kung ganoon, anak. Yumakap ako kay nanay. Alis na ako, Nay. Tumango sa nanay at ngumiti. O sige anak, mag-iingat ka. Pagkarating ko ng bahay namin ni Anthony, nag-doorbell ako ng 3 beses at hinintay siyang lumabas. Matagal ako naghintay hanggang sa may lumabas ng bahay. Nagulat ako nang hindi si Anthony iyon. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ko. Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Bakit ka nandito sa bahay namin ng asawa ko? Natawa ko. Ang feeling talaga ng babaeng ito. Walang kasing kapal ang pagmamukha. Asawa? FYI, ako pa rin ang asawa ni Anthony. Kaya kung pwede lang umalis ka na. Galit ko sabi. Napailing si Jane. Nagsasama na kami ni Anthony simula na umalis ka. Tapos nandito ka para guluhin kami. Mahiya ka naman, Chloe. May anak na kami ni Anthony. Isa kaming masayang pamilya. Mas lalo ako nainis sa sinabi niya. Hindi naman ako lalayas at iiwan ng asawa ko kung hindi dahil sa kanya. Ako pa talaga ngayon ang dapat na mahiya, Jane. Hindi ba ikaw sumira sa pagsasama namin ni Anthony? Huwag mong angkinin ang asawa ko. Kaibigan ka lang. Lumaki ang ilong ni Jane. Ba't umalis ka na? Pinagtaasan ko siya ng kilay. Bakit ako aalis? Asawa ko ni Anthony. Sa ating dalawa, ikaw ang dapat na umalis. And one more thing. Inamin sa akin ni Anthony na hindi niyo anak ang dinadala mo noon. Natawa ng bahagya si Jane. Nabuntis ako ni Anthony. Siyempre sasabihin niya na hindi niya anak ang pinagbubuntis ko para bumalik ka sa kanya. Gagawin ni Anthony ang lahat para magsama kayong muli. Simula na umalis ka, tinanggap na ni Anthony na kami talagang para sa isa't isa. Pangaasar pa niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi magsisinungaling sa akin sa Anthony. But he already did. Anak ni Anthony si Janela. Ngumisi siya. Nagpipigil pa ako pero hindi ko pala kaya. Sinungaling ka.
Napaangat ang kamay ko at akmang sasampalin siya na lumabas sa loob ng bahay si Anthony na may kargang bata. Chloe? Anito. Lumapit si Jane sa kanya. Ngumiti ito nang nakakaloko sa akin. Ako na ngayon ang mahal ni Anthony. Tumalikod na ako at naglakad palayo. Hindi ko mapigilang maluha. Yung binuo kong pagkatao parang bumalik sa dati. Unti-unting minawasak dahil sa sakit. Chloe! Sigaw ni Anthony. Naabutan niya ako at agad na hinawakan. Piniksi ko ang pagkakahawak niya sa akin. Nasampal ko siya. Nabigla ako sa ginawa ko. Dala ng inis, galit at pangungulila, kaya ako yun nagawa. Sinungaling ka! Magsama kayo! Muli ako naglakad pero pinigilan ako ni Anthony. Chloe! Wala akong ginagawang masama. Nagpunta lang si Jane sa bahay dahil kinuha niya ang bata sa akin. Paliwanag ni Anthony. Masama ko siyang tinapunan ng tingin. Wala akong pakialam. Galit na sigaw ko. Asawa ko, please. Maniwala ka. Wala kaming relasyon ni Jean. Pagmamakaawa nito. Bakit kayo magkasama kung wala kayong relasyon? Inis na humarap ako sa kanya. Huminga siya ng malalim at sinagot ako. Inihiram ko sa kanya ang bata. Sakto may lakad siya kagabi kaya naiwan sa akin ang bata. Alam mo na siya ang dahilan kung bakit sumuko na ako sa relasyon natin. Bakit may connection pa rin kayo? Anak mo ba ang batang yun? Magsabi ka ng totoo, Anthony. Nahihirapan na ako sa sitwasyon namin. Chloe, sa akin ka maniwala. Kung ano man ang nasabi sa iyo ni Jane, hindi yun totoo. Nangungulila ako sa iyo sa ilang taon na hindi tayo magkasama. Nang makita ko ang bata, napalapit na ang loob ko sa bata kaya hindi hiram ko. Hanggang doon lang yun, Chloe. Wala kaming relasyon ni Jane. Pati sa Anthony nahihirapan na rin. Depensahan ang sarili niya. Umagsak ang balikat ko dahil sa narinig. Hanggang ngayon pa rin ba, Anthony? Kung kailan gusto ko na makapagbalikan sa iyo, si Jane na naman ang ugat ng pag-aaway natin. Kahit ano pa ang dahilan mo, alam mo lahat gagawin ni Jane para masira tayo pero eto ka at inaalaga ng anak niya. May tumululuhas sa mga mata ko. Tinanggal ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Tapusin na natin to, Anthony. Mahina ko sabi. Niyakap niya ako ng mahigpit. Please, Chloe. Huwag mong gawin sa akin to. Pakiusap niya. Sawa na ako sa ganito, Anthony. Tama na, please. Pahina ng pahina ang boses ko dala ng sobrang sakit na nararamdaman. Maras niya akong iniharap sa kanya. Hindi ako papayag, Chloe. You are mine. Always mine. Nang makahanap ako ng pagkakataon ay umalis na ako. Hindi ko alam na sinundan pala ako ni Anthony. Nakarating siya sa cafe at ginugulo ako. Binabantaan ko na siya ng masama pero parang wala itong naririnig. Mabuti na lang at walang tao sa cafe. Sa uli ay umalis na din si Anthony. Napabuntong hininga na lang ako. Dumating si Sir Zoren. Bago siya dumating ay inaasam namin si Ma'am Sam dahil ramdam naming namimiss na niya si Sir Zoren kahit hindi niya sabihin. Pagkatapos namin silang asarin ay umalis na kami sa pinto ng event room. May pumasok na customer. Si Jane, nakasama ang anak nito at nakasunod sa Anthony. Hindi makatingin sa akin ang asawa kong magaling. Yan ba ang walang relasyon? Pagkapasok nila ay sumunod naman ang taong hindi ko inaasahan na makita. Si tatay, nakasama ang bago nito. Naupo na sila. Tiningnan ko ang buong cafe at nakita kong busy ang mga kasama ko kaya wala akong choice kundi ang kunin ang order nila. Pagkatapos ko makuha ang order nila ay dinala ko na sa kitchen ang list. Matapos maihanda ang pagkain ay inilapag ko sa mga harap nila ang orders nila. Pinagmasdan ko si tatay. Mukha naman itong masaya sa bago niyang buhay. Nagulat ako dahil sa sigaw ni Jane. Lumapit ako sa kanya. Ano to? Hindi itong order ko. Sigaw nito sa akin. Taningnan ko si tatay pero hindi man lang ito tumingin sa akin. Hindi niya ba ako namumukhaan? Nagmamadaling umalis si Helen. Siguro itatawagin niya si Ma'am Sam. Hindi ako nagpatalo kay Jane. Nagsagutan kami hanggang sa nagsalita si tatay. Pinagsabihan ako nito na makinig sa order ng customer para walang gulo. Malinaw sa akin ang sinabi ni Jane. Ngayon ay pinagmumukha niya akong masama. Nagngingit-ngit ako sa galit. Sumabat sa Anthony at nadepensahan ako. May care pa rin pala sa akin ang asawa ko. Pumasok si Karen kasama si nanay. Yumakap ang kapatid ko kay Ma'am Sam na kararating lang dito malapit sa amin. Nagpasalamat ito sa allowance na ibinigay niya. Sa akin naman nabaling ang atensyon ni Karen.
Yumaka pa sa akin ng kapatid ko. Nawala ang atensyon ko kay Jane at sa reklamo niya. Pinaalala niya sa akin na may plano pala kami ngayong araw na mamasyal. Bumaling ang atensyon ko kay nanay. Nagkatitigan sila ni tatay. Marie, Checo. Usal nila sa pangalan ng isa't isa. Lumapit ang kapatid ko kay nanay at tinanong kung sino ang lalaki. Hindi siya sinagot ni nanay. Nagpaalam na kami kay Ma'am Sam at umalis na kami. Wala akong panahon na makapagtalo kay Jane. Kumukulo ang dugo ko sa kanya. Mabuti na lang at hindi ako naging pisikal dahil ingungudgud ko talaga ang mukha niya sa pagkain. Habang naglalakad ay may humintong sasakyan sa harap namin. Bumaba sa kotse si tatay. Marie, hinawakan ni nanay ang kamay ko. Tara na anak. Tumango ako.